Praise the Lord, no? Maklaro na. Okay, salamat sa Ginoo kay na gamit ang Ginoo na i-provide ang atong pinakabago na DLP projector. Salamat kay ano, kanangin ang una kay need kay nato kay. Sa una magbibdib naman daw TV. Unya ang atong TV kung unsa ko kadako, gamay-gamay ra sa atong TV, gamay na lang, gamay pa itong TV ang hindi mo kaklaro mo. Karon ang yatras na pasutakot pa lang ba? And dili siya git-git kay bago-man ikaduha daylight projector. So thank you Lynn and si Erin kay supposed to be amo ng pang jerseys basketball but we sacrificed the jersey because para makapalit ana and then gigamit sila sa Ginoo to provide that one. So sunod na po kasi nga gamiton sa Ginoo daghang kay men nakabantay mo, daghang kay women manganta pero nag-isa yung mic. Kanang mag-share nito sa mic. Kulang ba na yung saksakanan na ng microphone. So, marami ka lang, pwede ka muna sa Shopee. So, ako na lang i-promote daan, basig na may gamitin sa Ginoo. Marami ko na, mas mahal pa rin. Anyway, tawag na ito, ilaw ng tahanan. Iyon ko kanina, mothers are called light of, tama ba? Light in the house. So, may English term na rin. Lighthouse. Ilaw ng tahanan. Mothers are called the lighthouse of the family. Klaro na? Sakta na. Are you okay with that? Mothers are called lighthouse of the family? Okay, kasabot mo siya. Okay na. Why? Ngano man nagitawag? Why is it that mothers are called? Ngano gitawag man ang mga mama na mo'y suga sa panimalay? Kabantay mo, nga kung ang papa wala sa panimalay, sadya nagyapon ang panimalay, basta na ay mama. Pero kung ang mama wala sa panimalay, kulang kay panimalay. Tama? Wala naghahanap ng kahayag. I remember, when my mother died, automatically ang akong balay, wala naging pulos. Wala ako uli, ako makot na dito, pero wala dili na as vibrant as before. And so, mothers are called ilaw ng tahanan. What is ilaw ng tahanan? Ilaw ng tahanan is a Filipino idiom that translate to light of the house of light of the household. Nakakalego sa kong lighthouse. And typically refers to the mother figure in the family. Often, the primary caretaker and guide. This term acknowledges the vital role of a mother play in providing guidance, warmth, love within the family. Dako kayo saklat, dako kayo kahimuan ang pagkainahan. Nagano mo pagnabatian about mothers. And today, magiging bias tayo. Kasi anlaw nila ni. Magiging bias tayo na mothers plays a very important role in our home. Not just in the home, but even in our community. Even if you look at the Bible, there are many mothers there na makita natin that plays a vital role. One example is Mary. Right? Kung wala siguro si Maria, wala po yung matutong kay Jesus. Kung wala po si Maria, siya giagian, nanong na anak po si Jesus. Those are mothers. Brethren, nganong mag-unsay essence or unsay basihan nganong makaingon ta or unsay component nganong makaingon ta nga ilaw ng tahanan ang isa ka inahan. And today we will look at it. First is to be called a lighthouse or a household. Household. Light of the household. For a mother to be called light of the household, first, she must show her influence to every one of us. Ang inahan na naida kong influensya sa anak, tinuot mo, amen ba? Ang inahan na kong influensya sa anak, amen? So, okay, I'll give you one example. Gamitin ako si May. Anas May sa likod. Kamala mo marunong maayaw tayo mag-lipstick si Amara? Okay, kaya kamantay mo. Kamala mo marunong maayaw tayo mag-lipstick si Amara? Kay si May, pirmi pula ang naon. I don't know kung pula
alam gina siya kayo or sige na siya ang pagpapag isang magluto lang siya kay giingnan mo siya sa una na nasulong na niyang naong kay sige na siya gluto dito sa kusina. Siguro na magluto na siya ng pagpapa. No, that's the influence of a mother to the child. Wala ka na tuloy. Sige ka nagsawayan. Hoy, amara, pag-amuts balay. Hoy, bata, anong, amara, anong pula naman kayo mong wait? Yun, makita din si mama. Kasi pagpapa. Bakit ako? Ayan, ano na, Kanalang na simple akong nabantayan. Ako, na-observe ko sa bata ba? No? So, ang bata mo, mabot sa balay, winul na puro na gikailan siya, anak. I'll give you an example again. Si Ella, kaya si Ella, mabot sa balay, winul na, bisag way lang tao, naka-boots din na siya, naka-puro din na siya. Pasumangan si Bibi, pasyonista ni. Mabot si Ella sa balay, naka-down, asa matamad ko lang. Wala lang, hindi lang, nilaab lang sa balay. Anak, di na makita ang mama at ako nag-influensya. But the problem is, if the mother's influence is bad, literally, the daughter or the sons will go bad. Tama ba? Kung mama mag-influensya sa kainahan, mama ginadagalan na siya sa bata. Kung ang inahan, pwede ka bisyoso, di nyo ka mag-expect na ang bata relihiyoso. Tama? Di na sa amahan because, at tell me honestly, pinakadako ma-influensya sa bata is inahan. Dili kaayo sa amahan. But, kamo nga mga inahan, dako kayo mag-influensya sa inyong mga bata. Kami mag-guide niyo sa mga bata, pero kung inyong ginahin mo sa daw, mao'y makita sa usap na bata. Now, ingon ni Paul kay Timothy, naindot kayo mag-praise diri ang isa ako. Okay, please. Okay. In Timothy chapter 2, verse 1 to 5, it says, Paul, sige. Hay, tignan ka na. Shh, sige. Let there be light. Shh. Okay, in Timothy chapter 1, Paul is writing to Timothy and expresses that he is reminded of Timothy's sincere faith. Ano faithful kay si Timothy? Kanang kabalo mo nga siya nabiliban kay ni Paul kay Timothy. He likes Timothy very much. It's because the faith of Timothy is. Pero asagikan ang faith ni Timothy. Asagikan nga nung faithful si Timothy. Asagikan nga nung likon kay ang relasyon sa Ginoo ni Timothy. It's because it originated in his grandmother, Lois, and his mother. Look at that. The reason why Timothy is so responsible, Paul likes him very much, kaya kanyang ministry, masaligan kay siya, it's because of the influence of kasagikan sa lula o sa mama. Ang problema, ang atong lula sa una, naka-influensya sa tuwa, at nakoy lula, atong igsoon sa kong lula, gusto mo kayo itong manabako. So, yan di-influensya sa tuwa, kasi nakatistingan na, kaya bitong ligit-ligitan ka sa tigulang, butangan ka o tabako, o mama to influence. So, nalagtupod yung mga anak, o yung mga apo, mamahay manabako. Ano ba? You know, that's what I'm saying. The reason why si Timothy is very faithful because of siyang lola o siyang mama. Kaya mamagot ko sa mga, namutanak ko sa mga young people or the younger ones. Unsa influensya sa inyong lola o sa inyong mama? Unsa influensya? Ako, I remember na ko sa una, ang influence guys, sa lola mo ko nagdako. Ang influence kay sa lola sa kuwa, kanang mainang bungod kay ko. Kabantay mo ng, kinsay mo matagari 4:30 or 4 o'clock in the morning. As kamot. Ang mga kailan na, kamunay, sa oras mo matanay. Plus 4, plus 3, plus 2. Si Ate, una mo lang. Usually, tining mga may edad-edad na, sa'yo na kayo kumata. Remember na ko sa una, ako lola, gikan pa ko sa bar, nag-play pa ko sa bar, I was a keyboardist in the bar. Usually, I arrive at home 2:30 to 3 o'clock in the morning. And I don't sleep, balik pa ko matulog. Usually, mga 4 na ko matulog. Okay, trabaho. And then, akong lola, say, mauli ko.
Bakit? Gikan ko sa bar, so kagulit mo na mumatataw mo lula sa una, iyaday mong dumulon, iyaday mong ampuan. Kaya akong kwarto, apil naman doon man sa niya kigdaan. Iyang ampuan, sige ko niya kampok, gitukyang, gina ko ng bataan ni, gamataron ni, mahingon ni, maayo. Niya ako kay, sometimes, bataan ako, pag mumbangon ako lula, matulog-tulog ba ko, pag buwan po siya na tulog ko. Nakadamog ko. Muna yung influensya sa buwan, every morning, hindi ko magbuwan, mataron ko. Kalawaya, nagbago yung pag-ampo. Lord, itukyan ko na ni kanimo. Gamitan ni imos as imong alagad. Nakulbaan ako. Gusto nyo lang ang mapastor. And lo and behold, I'm here. Those are the influence of the godly grandmother and the godly mother. Kamu mga inahan, salamat sa Ginoo. Kailangan mo, padayon mo, kamu ang naging influensya sa inyong mga anak. That's the reason why na ito mga bata din. Sad to say that the world today is degrading. Dagan kay mama, papa, nga mayroon lang anak. Ang anak lang ang gasimba. Dili ubanan gani. Ang bata lang ang nangalagad sa Ginoo. Pero ang mama, ang papa, wala. Dili man ang mao. Dili man pwede nga ang bata ang mo-influensya sa mama o sa papa. Kamong mga ang una ang inahan. Kung tanang inahan rin, gusto man siguro nga maging matarong ilang anak. Pero kung ang atong influensya, dili pa kayo, dili kita makariha mo dito ang atong bata. Siya kag-ingon nga, Pastor, gusto na mo ang atong bata. Ako isa ka, kaila, remember. Ang mama sige ingon nga, Pastor, akong bata, alagain ko ng Pastor, kanang matutuwa, mentor siya. Kay, kanang, wala maging magbago sa bata, wala maging siya klaro. Maldito maging kayo. Pero wala ako nakita sa iya, kasi siya kay mga turo man siya gusto niya. Wala mo siya panahon siya malay, wala mo siya panahon siya bata. So that's why influence, she must show in her influence. Panikamot, what is ang pangutana? Kamong mga inahan, unsa ba yung influensya mo sa mga anak? Kung gusto ka nga imong anak magiging marites, bisag lalaki, maggusto ka nga magiging marites, sa'yo pa sa bungkag pag marites na. Tama? Kung gusto ka nga ang imong anak maging taron, sa'yo pa sa bungkag, ipakita ang gugma. It is not for mothers only, but it is to all of us, including me. We must show our influence to the people around us. We must show our influence to our children. Brethren, dili mamunga ang mangga kung ang atong gitanong kapayas. Dili mamunga ang mangga kung ang atong gitanong kapayas. Kung unsa ila makita sa inyo as a mother, dapat nindot na influensya na so that these children will grow in the knowledge and in fear of God. The reason why the church is strong, because one factor is there are mothers who has great influence over their children, especially in their spiritual life. Di ka